Hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay i-share ko sa inyo ang bacularis na halaman o snake plant na bacularis. So sinasabi nila na ito daw ay pantaboy ng aswang kapag meron daw kayo nitong mga halaman na ito. Kaya naman pwedeng-pwede nyo itong ilagay sa gilid ng inyong tahanan o bahay. Then for today, bahagi ko din sa inyo kung paano ito alagaan and then kung bakit ito swerte sa ating tahanan. Welcome back again to my YouTube channel and my Facebook page. And if you are new here, don't forget to subscribe and follow my Facebook page. So ngayon ay makikita nyo naman ang ating plant today. Itong tinatawag na snake plant, pero variety siya ng ibang variety which is the bacularis snake plant. So ito yung snake plant na kakaiba yung kanyang hugis ng dahon. Kasi nga, tawag nito, para lang siyang tangkay, parang walang dahon. Pero ito talaga yung dahon niya. Yan. So, napakahaba, di ba? So, itong mga snake plant ito, when it comes to the growth, matagal to tumubo. Kaya naman, kung magpropagate kayo nito, for example, magkakat kayo ng dahon dito, or yung kanyang, matagal siya tumubo, matagal magparami. So, when it comes to care tips, sa sunlight requirements niya, so, since nandito naman siya sa garden ko, so, nilalagay ko po siya sa south facing, sa south face ng aming garden, which is sa afternoon, arawan siya. Gustong-gusto nila na naarawan sila para mas mapatibay yung kanilang mga dahon. Kasi kung napansin ko dito, kapag pwede naman sila sa indoor, pero medyo nagiging payatot yung kanyang mga leaves. Pero pag nasa labas ng bahay, syempre, mas mas nasisinagan ng araw, mas lumalaki sila, no? Yan. So when it comes to watering, huwag kayong magdidilig dito. Hindi ako nagdidilig ng mga ganitong halaman kasi nga yung mga snake plant kapag nasa outdoor, lalo na umuulan naman. So hayaan niyo na lang na umuulan na lang ang magdilig sa kanila. Talaga naman. Sana all diniligan kagabi. So huwag kayong magdidilig dito, pero kung dry na talaga siya, doon na kayo magdidilig, 'di ba? Kasi type siya ng succulent naman na halaman na ito. Ang kinaganda lang dito sa mga bacularis natin, na mga snake plant, ay kahit mag-travel kayo sa ibang lugar, tapos maiwan yung halaman na ito, hindi kayo magwo-worry doon sa naiwan na halaman. Kasi nga, kaya mag-tolerate ang halaman to kahit hindi kayo magdilig. So, when it comes to fertilizer naman, so syempre, nagdidilig din ako ng mga MSG or nilalagyan ko din ng MSG. Pero, hindi pa ako nakapag-try. Siguro, kaya matagal siya tumubo, matagal siya magparami. Actually, it's been 5 years already na itong halaman na bacularis ko. At ganito pa lang sila karami. Nung tinanim ko sila, ganito pa lang sila kaliit ito, na bili ko sa online. Pero ngayon, ito na yung mas malaking nila. Hindi ko sila pinopropagate ng marami kasi matagal talaga sa tumubo, tapos yung mga bago kong pinopropagate namamatay, kaya naman sayang naman. So parayaan ko na lang magparami sila para silang yung bamboo ba na parang maganda tignan, di ba? So when it comes sa pag-aalaga ng mga dahon nito, hindi naman sila mahirap alagaan. Pwede mong punasan yung mga dahon nila or i-wipe up para maging okay naman. Yung problema lang dito, yung dahon nila is nalegi. Yung ibig sabihin parang natutumba. Yan, di ba? So, kailangan niya ng stick or tali para at least kumapit siya ng maganda. Dito, gaganyan ng tali. Tungo naman tayo sa pampaswerte sa halaman na ito. Yes, mga ka-jungle, since snake plant sila, so pampaswerte ito dahil nagtataboy din ito ng malas. And what I really like snake plant, pag mamulaklak siya, magbibigay talaga sila ng buenas. So, talaga naman, kasi nga, naniniwala talaga ako sa mga ganon. So, depende lamang po sa inyo kung maniniwala kayo. And then, doon sa shinare ko din sa inyo kanina na, yes, pantaboy ito ng aswang. Dahil nga may nakita ko sa research na, hindi naman siya research, like, parang traditional na paniniwala, which is, yung ganitong halaman ay nagtataboy daw ng aswang. Ayan. So, kung naniniwala pa kayo sa mga aswang ngayon, magtanim lang daw kayo nito ng mga bacularis o mga snake plant na mga, kalimutan ko yung kanyang common name. So yun, dahil nga yung halaman na ito ay may tusok-tusok, yan,
may tinik-tinik, tusok-tusok talaga, may mga tinik-tinik. Kaya naman, umiiwas yung ating mga aswang. So, napakaganda yung halaman na ito. Pwede niyong alagaan ito, ipwesto niyo sa bahay, sa front door, basta naiilaw, na aarawan sila. Tapos, pwede niyong ilagay ito sa pintuan o sa sala. So, napakaganda ng ating mga bacularis. So, yun lang mga ka-jungle ang ating bacularis, paano alagaan. And next time, i-share ko sa inyo kung paano siya i-propagate o paramihin. Sa ngayon, hindi lang muna natin paparamihin kasi gusto ko mas siya, bushy, mas madami yung kanyang tangkay. Pinaparami ko siya ng sobra. Dahil nga, nanihinayang naman ako pag paramihin ko to. So, meron din itong nabibili doon sa TikTok shop ko. Meron din sila mga bacularis na binibenta. Pwede nyong i-visit sa TikTok shop ko. Story time, nabili ko ang halaman na ito sa marketplace. Tapos, yung nagbebenta is parang matanda na ba. Then, binenta sa akin ng 50 pesos. Mura lang kasi ang mga ganitong bacularis. Hindi naman siya rare plant dahil marami ang nagko-collect ng mga ganito. Siguro nga, marami yung nagpo-produce, ay marami yung naghahalaman. Kaya naman, medyo mababa siya sa marketplace. I think ngayon, mga 50 pesos makakabili na kayo ng mga bacularis. Maliliit pa lang. Yung iba, nilalagyan ng ribbon para pampaswerte. Yung iba naman, niririgalo sa mga weddings. Yes, of course, pwede siyang pangregalo sa upcoming mga events, kahit sa mga birthdays, pwede siyang pangregalo, lalo na yung mga plantito natin. It's very nice to send a gift like this kind of plant. So, ayan mga ka-jungle ang ating bacularis na halaman. Maganda ito. At I hope may natutunan kayo kung paano alagaan. Disclaimer lang, based on my experience lamang po sa pag-aalaga dito. So, depende lamang po. Maybe mag-work sa inyo ang mga sinabi ko or maybe hindi dahil iba-iba naman tayo sa pag-aalaga ng ating mga plants. Ang pinaka-highlights lang dito is you have to love the plants para mag-love back din sila sa inyo. So yun mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood. I hope i-subscribe niyo ang ating YouTube channel and don't forget to follow my Facebook page and I will see you next episode because more plant, less stress. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Nagtataboy daw ito ng aswang. Tinatawag ito na Sansevieria bacularis o mas kilalang buntot ng pagi. Alam niyo ba na takot ang aswang dito dahil sa malapagi na hugis ng dahon nito? Nagtataboy din ito ng masamang elemento katulad ng tikbalang at iba pa. Pwede niyo itong itanim sa tubig o itanim sa lupa, mas maganda kung nasa paso. I-pwesto niyo ito sa harap ng bahay ninyo dahil nagtataboy ito ng malas.